Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
good morning, Jesus. Time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my word, I found your love and grace for me. Oh Lord, every time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my word, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is you. Every
Isaias 46:4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas at tulungan. Pa-para-pa-pa-pa-pa. Good morning, Jesus! Yan. Magandang Monday po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sige, kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo na samahan tayo sa ating GMJ, ang North, East, West, South ng Comfy Philippines. Sige, tayo po'y manalangin at pamunan tayo ni Pastor Fred. Dakila naming Ama, Diyos naming buhay na nagmamahal sa aming lahat. Sa umaga pong ito ay mahayag ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng iyong magandang balita, Panginoon. To the power of the Holy Spirit, speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, basahin mo muna natin ang ating scripture for the week, for the day. Psalm 127 verse 2. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord provides for those He loves while they are asleep. Kaya talagang napakabait ng Panginoon. Baka kaya siguro maraming ayaw gumising na maaga. Oo nga, dahil prepared na eh, hindi ba? O sige, awit mo tayo, Sister Sally. Kasi kailangan, sisimulan natin ang araw ng pagsamba sa Panginoon. Let's invite the presence of the Lord. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 salinlahi. Bawat labi nagsasabi, ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos ng kailan pa man. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sala ko'y pinatawad, binigyan ng bagong pag-asa. Habang
nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Purihin ang Panginoon, anumang lahi, dahil ito'y related sa ating pag-uusapan ngayon. Basahin mo natin, Pastor Fred, ang ating word ngayon. Ito po ay manggagaling sa Ruth 3, verses 10 to 12. Yan. Ito po ay pagpapatuloy ng ating Sunday Fellowship kahapon at napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi po sa Ruth 3, verses 10 to 12. Then he said, "May you be blessed of the Lord, my daughter. You have shown your last kindness to be better than the first by not going after young men, whether poor or rich. Now, my daughter, do not fear. I will do for you whatever you ask, for all my people in the city know that you are a woman of excellence. And now, it is true that I am a close relative. However, there is a relative closer than I." This is the word of the Lord. Pastor Fred, paki-pray. Lord, basbasan mo ang mga salita na aming nadinig. Mangusap ka sa amin lahat upang pumasok sa aming isipan, sa aming puso, at aming maipamuhay ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, purihin ang Panginoon. Talagang alam nyo, sige, bago tayo magpatuloy, babatiin ko muna rin yung lahat po ng ating mga kapatiran sa ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga kapatiran natin sa Israel. Oy, enjoy yourself. Thank you, Lord. At alam ko, marami kayong balita pagbalik nyo. Yung ating mga kapatiran sa USA, sa Japan, sa Hong Kong, sa Italy, saan pa, Australia, Canada, lahat-lahat po. Lahat po kayo na nasa ibang, sa Dubai, lahat po kayo na mga naka-tune in at na sinusubaybayan ng ating programa sa GMK. Yan. Ang ating pong topic ngayon sa pagpapatuloy natin ay tatalakayin natin yung tinatawag na liberatic marriage. Yan. Ano ba yung liberatic marriage? Pag sinabi mo, galing po ito sa word na liberate, which is husband's brother. Yan, husband's brother. Short review yung kahapon. Ito pong Book of Ruth ay part po ito during the time of Judges. Ito po yung panahon na walang kings. They do their own way. Kaya ito pong mag-asawang Naomi at saka Elimelech ay dahil nagkaroon ng famine sa kanilang bayan na Bethlehem, lumipat po sila sa bayan ng Moab. At ito po, dito po kasama yung kanilang dalawang anak na si Malon at saka si Kilion, yan. So, dito po nung sila po ay nandito, nakapag-asawa yung dalawang anak niyang lalaki, at ang napangasawa po ay si Orpa at saka si Ruth na mga Moabita. Alam naman natin na ang mga Moabites, ito po ay mga descendant ng eldest daughter ni Lot na a product of incest. Dahil akala nila wala na silang descendant. So, nakipagtalik sila dun sa kanilang tatay. At yung unang anak na panganay ay, ang pinangalan doon sa kanyang anak ay Moab. At yung ikalawa naman ay, I think it's Binani, o naging kwa naman ng mga Amorites. So, ito pong mga bata na ito ay naging mga anak na, naging kaaway ng mga Israelita. Kaya kung tutuusin, ang mga Moabites ay hindi kalahi. Yan. Ito pong ating topic ngayon ay mga kalahi. The custom of liberatic marriage specified that when an Israelite died without leaving a male heir, his nearest relative should marry the widow in order to continue the family line or name of the deceased brother. So alam ko maraming nangyayaring ganito. May mga nakilala ako na pag namatay yung asawa, hindi ba? Ang magiging asawa rin yung kapatid. Yon, ganon. So, Sandy? Oo. Sandy natin? Oh, talaga? Yon. Sige. Kaya yung ganon ang nangyari. Kung baga, mamanahin ng yung sa buong sa line para hindi nawawala yung linya o yung heir nila, yung pangalan. At ang bigat dito, kapag ikaw ay brother, yung magiging anak mo, doon sa mapapangasawa mo,
credited pa rin doon sa kapatid mong matanda, hindi ikaw. Oo, yun sa panganay. Kaya magiging kunyari ang panganay is si Ernie, ang kwan is si Bong. Namatay si Ernie, si Bong ang manapangasawa. Yung Hindi pa anak ni mamamatay Bong, si hindi pa Ernie, namamatay hindi. po yung mga yan, buhay na buhay. yung magiging anak ni Bong ay anak ni Ernie. Makikilala sa buong bayan na anak ni Ernie. Yan po yung liberatic marriage. Yan po yan. Itong liberatic marriage, kapag ka ito ay kahapon, may binasa tayo sa Deuteronomy 25, na kapag kami tumanggi dito, yung byuda o yung widow, oo, luluran yung, di ba, duduran yung kwan yung lalaki. Pagkatapos, Aalisin ng sapatos. hahampasin ng sandal siya o sapatos. Ay nako, matindi yun. Matindi. Pagkatapos, ang bigat pagka nga binabasa mo, nakakatuwa. Pero alam niyo itong isa pa sa ayaw ng Panginoon ito, hindi mo sinunod ito, kamatayan ng resulta. Alam niyo ba yon? Pagka tinanggihan natin ito, yung liberatic marriage, dito po sa Genesis 38:8-10, tingnan po natin. Ito si Onan, ito po ay mga anak ni Judah, di ba? Anak ni Judah to. Then Judah said to Onan, "Go into your brother's wife and perform your duty as a brother-in-law to her." Yung pong her, o yung babaeng widow dito ay si Tamar. Tandaan natin, si Tamar po ay, mamaya na yon. "And raise up offspring for your brother. And Onan knew that the offspring would not be his." O alam niya na ang magiging mangyayari niyan, yung pa rin kapatid niyang panganay ang hindi siya makikilala bilang ama noong anak niya. So, it came about that when he went into his brother's wife, he wasted his seed on the ground in order not to give offspring to his brother. Sa mga mag-asawa, alam nyo yon, no? Na kapag ka yung sperm, hindi niya, sa ngayon kasi madali, may condom. Oo, ginagamitan ng condom ngayon. Pero during that time, ang ginagawa nila, pagka nandun na yung itinatapon ito, hinuhulog niya sa ground. But what he did was displeasing in the sight of the Lord, so he took his life also. So namatay itong si Onan. Kaya kapag ka hindi ka talaga during the Old Testament, pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, immediately ang judgment, death, hindi ba? Patay talaga, patay kang bata ka. Akala mo makakaligtas ka, wala namang hindi nalilingid sa Panginoon. Alam niya kung ano yung ginawa mo. And this story goes on, that Judah was afraid that his other son, Shelah, will also be like his other son. Sabi nga, naku, bibyudahin itong aking manugang, mahirap na to pag itong aking bunsong anak, pinakasal ko pa rin dito kay Tamar. Ay baka wala na akong anak, sabing gano'n ni Judah. Kaya sinabi niya muna kay Tamar, sige, magpahinga ka muna, palalakihin muna natin, kumbaga pabibinatain natin ng gusto itong si Shelah, hanggang ikaw ay maging asawa ulit. Ito, yun ang istorya niyan. So, he spared Shelah from Tamar. So, pinaalis niya muna. And so, the story goes on. Nakalimutan na o kaya napabayaan na ni Judah. Tandaan natin, ang line of God, of Jesus is the line of Judah. It's coming from the tribe of Judah. So, ito po ay, kaya ko ikinukwento, dahil related po ito sa magiging yung anumang lahi, yung mga wala nang distinction ng mga lahi ngayon. So sa panahon, yun i-discuss po ni Pastor Fred. So ito, sa line of Judah, ito pong si Tamar, nagpretend na prostitute. Tandaan natin. So one time, medyo itong ating bida na si Judah ay medyo paraan, naalala ko to sa may sa ano nga yan dyan sa may Santa Cruz, may isang street dyan Misericordia. May mga nanghahatak dyan Ayan. Kaya sabi kong gano'n, wag kang dadaan sa Misericordia. Ganon no yung nangyari kay Tamar. Kung baga nag-pretend siya na prostitute, alam nyo na yon.
At pumatol naman itong Juda at para makatiyak si Tamar, meron siyang iniwang hiningi niya. Walang bayad pero may hiningi siyang parang emblem kay Juda para maging proof na siya ay sisingilin niya rin. Anong man yan? Basa. May Stone. DNA no ba noon? Wala pa. Wala pa noon, Wala pa, panahon. okay. So, in short, nagkaroon sila ng intercourse. And the time come na nabalitaan ngayon ni Judah na, uy, yung manugang mo buntis. Sabi ganon. Ha? Sabi niya, kailangan. Sinong pinatulan yan? Samantalang dapat yung line of pan, di ba? Kasi related pa rin, hindi po pwedeng mawala siya sa pamilya. So, in short, pinakita ngayon ni Tamar yung proof na ang naka-mate niya ay itong si Judah. So lumabas, oh no, ako pala ang tatay niyan. Kaya siya, yung biyanan niya, ang naging tatay ng kanyang anak ay mga biyanan niya, si Tamar. So nagkaroon siya ngayon ng, ang ganda kaya na istorya nito, no? Nagkaroon siya ng twin son, yung si Perez at saka si Sarah. Hindi ba? Nung una, yung nakakatuwa pa, habang nagle-labor itong si Tamar, labas-masok yung mga bata. So, hindi malaman kung sinong ang panganay. Ang ginawa, nilagyan ng red ribbon ngayon yung unang lumabas. Red ribbon, pumasok ulit. Pagkatapos biglang lumabas yung unang bata, wala yung red ribbon, lumabas si Perez. So, lumabas si Perez ang panganay, at yung may red ribbon, itong si Sarah. At alam naman natin, si Perez ang naging linya ni Kristo. Yan. Ang ganda kaya ng istorya nito. Ayan. Ipinaliliwanag po natin ng lahat na yon. Oo, para maunawaan natin. The Old Testament hide what is in the New Testament. But the New Testament revealed Amen. the Old Testament. Kaya po sinasabi O, ito, may revelation. may revelation. Aha. At ang lahat na nangyayari sa ngayon, marami kayong nakikitang ganito. Amen. Hindi pwedeng mapangasawa ni ganito si ganito. Kasi yung kayamanan namin, baka matransfer sa iba. Amen. Yun ang naging at the present time, baka matransfer sa iba yung aming kayamanan, kaya ang pinakakasalan nila Ay kalahi. today, kalahi. Oo, hindi po pwede. Kalahin saan? Sa San San Pablo. Okay. Palagay ko doon kinuha ng yon, yung may-ari ng bakery sa San Pablo, yung word na kalahi, ano? O sige. So, itong liberatic marriage din na pinag-uusapan natin ay naging topic rin nung si Jesus Christ, during the time ni Jesus Christ. Nung panahon na ang mga Sadducees ay tinanong si Jesus, no? They want to trap Jesus Christ. Sabing ganun niya sa Matthew 23 to 30. Sabi niya, when the rabbis asked Jesus in verse 28, in the resurrection, therefore, whose wife of the seven shall she be? For they all have her. Kasi itong sa Matthew 22 na to, di ba, ang tanong ng mga Sadducees, kung ang isang babae ay nabiyuda, syempre, magiging asawa yung susunod, lahat naman naging asawa yung 7, pero walang naging anak, di ba? Walang naging heir. Pagkatapos, kung sa the resurrection day, sino na ang asawa niya out of the 7? So, kasi ito yung nag-basis ng tanong ng mga Sadducees. They know this liberatic costume. So, ito ay hanggang sa New Testament, ginagawa po ito ng mga Hudyo. And even now, meron pa rin silang ganyan. Jesus answered in verses 29 to 30. Sabing gano'n niya, you are mistaken not understanding the scriptures or the power of God. For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like the angels in heaven. Yan. In other words, the resurrection life will be a different type of life, one that cannot be judged in earthly terms. Hindi natin, hindi ba? Sabi nga ganon, kaya nga naalala ko noon, nung nag-aaral tayo, ganon, sige, pagka, hanggang till death do us part. Sige, pag magkita na lang tayo sa susunod na buhay, doon natin ipagpapatuloy ang ating love story. Oh no, you're wrong. Ganun, para sasagutin ka ni Lord, you're wrong. You will be like the angels in heaven already. Wala na.
Di ba? Kaya nga no more tears eh. Kaya nga naalala ko yung pinaliwanag ni Pastor kagabi doon sa service ng patay. Kasi marami naman talaga na napamali talaga ng kanilang kwan. Kasi kaya ko lang napasok ito dahil because of this resurrection. Yung isang pinuntahan namin pong service ng patay, yung prayer nauna yung mga taga simbahan. Ang prayer nila, pinag-pray nila yung patay, ang sabing ganun. Hindi ama namin, sumasalamat nga. Sundin na lang. Pagdating doon sa, bigyan mo po siya ng makakain sa araw-araw. Pakakainin pa muna yung patay araw-araw. Oo, ganun ang prayer nila. I just don't know where did they got that teaching. Hindi ko alam. So, ang pinagpipray nila, yung patay, na pagdating sa heaven, pakakainin pa ni Lord, bigyan mo po siya ng makakain sa... Kaya ang prayer nila, oo. Gutom. Okay. O pinabaunan pa. O, sige. Oo. O, sige. Ito kasi nga, itatopic natin ngayon na liberating marriage. Actually, ginagawa ito dito sa Pilipinas. Without us knowing, sabi nga ni, ito pong yung isang saint, sabing gano'n niya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Before, ang ating pong faith, talaga namang Bible-based. So, nung dumating po dito ang mga Kastila, marami po silang ginagawa na Bible-based pero tinwist po nila, binago nila. So, ito pong, kaya itong mga Spaniard na dumating dito, ganun po sila. Hindi po sila mag-aasawa ng hindi nila kalahi. Nagkamkam sila ng mga lupa ng Pilipino. Kaya yung kita nyo yung mga Spaniard na mga family name ngayon, sila po yung mayayaman sa ating bansa at sila po ang may-ari ng napakaraming lupa dito. Pero wag kang mag-aasawa ng hindi nating kalahi, wag kang mag-aasawa ng mahirap, mga, alam nyo na, Baka hindi mapunta po kay mapupunta kay Ernie Brother Acaya, Ernie. Oo, hindi ba? kay Sobra Bong, na ang yaman oo, yan. mahirap yan. Pinamigay na nga ang book. Salamat sa Panginoon. Sorry. Ay, mali pala yun. Mali na. Madalas ko sinabi, bakit mo yung kinukon si Father Ernie? Ako nga pala, nakisama na ako. Sorry, Lord. So, kagabi pa ako nagsosorry, marami na akong kasalanan. Thank you, Lord. So, yun po, no, pag tinignan mo, kahit po yung mga Chinese, yun ang nabanggit ko, hindi po, nung dumating po sila dito, mahihirap sila pero sila'y nagsiyaman. Pero never, kahit na nung sila'y mahirap pa dito, never sila mag-aasawa ng hindi kapwa nila. They will never do that. Dito po sa Pilipinas, meron din sa ating mga culture, sa mga probinsya natin. Bihira po yung mag-aasa. Meron pong mga probinsya talaga. Ito wag namang magagalit yung ating mga probinsya ha, yung mababanggit ko. Pero this is a fact na mga ninuno namin ang nagkukwento. Ha? Ang mga Batanggenyo raw po ay kaaway ng mga Kapampangan. Wag, sabi raw sa Batangas, ewan ko, pon yan ha. Wag ka mag-aasawa ng Kapampangan. Ang Pampanga naman, wag ka mag-aasawa ng hindi Kapampangan. Ganon po sila. They are not really. During the period na mahigpit ang culture, buti na lang nagkaroon natanggal na. Ganon po sila, masyado silang very close sa kanilang kwan. Family ties. Oo. Pero ang mga Ilocano kahit, sige, lahat na. Lahat sila, masipag po kasi sila. At saka mga Bisaya rin kahit saan. Pero ang sama noon, hindi ba ewan ko, nung ako'y maliit, kasi Bisaya ang tatay ko, ang baba po ng pagkakakilala sa mga Bisaya. Wala silang alam sa Bisaya kundi mga katulong. Yes. Ganon din po ang mga Bicolano. Ang mga Bicolano naman ay mga bailarina. Di ba? Kapag ka babae na naging anak ng sa Bicol, yan po hindi natin kinukuhan, pero that is a fact dito sa Pilipinas. Thank you Lord, wala na ngayon. Noong araw yun. Noong araw. Pero ngayon, yun na nga yung mga sinasabing ng mga kalahi. Huwag ka mag-aasawa ng Bicolana. Mga kwan yan. Oo.
Hindi ba? Mga nasa bar yan, mga nabelyas yan. Imagine mo, ang sakit kaya noon, hindi ba? Kaya, salamat sa Panginoon dahil itong liberatic marriage ngayon, na kinukuha nato kasi ito'y pagdating lang naman sa pagmamana kung sino ang para magpapatuloy ng lahi. Pero ito'y na-expound yung perception pagdating sa kung sino ang magiging asawa mo. Mas lumawak na ang paliwanag dito kung sino ang magiging asawa. So namimili na ngayon ng mga magiging asawa. At alam ko, sa panahon na ito, sa unang Korinto, hindi ba? Bad companions ruin good character. Sabing ganon. Kapag ka nag-asawa ka ng hindi mo kalahi, masamang ugali niyan, masisira ka. Huwag kang kukuha ng ganyan. Lalo na, titingnan mo muna yung lahi niyan kung merong ganito. Oo, napakabigat. Oo, buti na lang. Kaya, alam mo, ang masakit lang ngayon, sa sobrang naman, ang mga bata ayaw namang mag-asawa na ngayon, ayaw na magpakasal, puro live-in na lang. How sad. Bumaba na talaga ang morality natin. So, sabi ko nga, maigi pa nga ito masyadong matindi ang mga Israelita sa pagdating sa... Inimba kasi ang interpretation. Oo, Noong mga dumating dito na iba ang interpretation, hindi nakita yung tunay. Yung tunay na liberatic marriage na nagpapahayag kasi nga itong tinatapik nito redeemer ng kaluluwa, eternal life. Hindi ito yung redeemer as per se ngayon tungkol lang sa pera, tungkol sa property. Hindi, although that's it, pero nagiging negative ang dating sa present day generation. Amen. Kaya ang sabi doon sa second generation, tandaan ninyo to, pag-aralan ninyong lahat dahil kayo ang apektado. Praise God. Oo, at saka dun sa 1 Corinthians 7, buksan ko muna mga kapatid, nakakatuwa na alam nyo kung bakit during the time of the Israelites, they are being forbidden to marry foreign wives. Ibig sabihin, mga hindi Israelita, huwag kayong kukuha ng mga asawa na hindi Israelita, na nakalahi nyo, na nasa mga kamag-anak nyo. So that they will not be forced to worship other gods. Hindi ba yan ang naging problema ni Solomon? Kaya napakabigat na kapag hindi mo naunawaan, magagalit ka lang sa mga magulang mo. Bakit ganun nga nangyari kay Samson Diba? Nangyari yung gusto ni Samson, spoiled kasi siya. Kasi sa takot ng magulang na magalit si Samson, pinabayaan na mga Pilistino ang maging asawa ni Samson. So anong nangyari? So yun ang ikinabagsak ni Samson rin. Karamihan po dito sa Biblia, ewan ko, mga babae ang dahilan, pastor. Si David nga babae rin. Dinukot ang mata. Dinukot. Oo, tsaka si David rin, di ba? Pero sa kundang huli naman, nakita mo. Oo nga, nakabawi si Samson. Nakabawi siya. Mas marami pa siyang Bawing-bawi napatay. ako ngayon. Bawing-bawi ako talaga. Oo. Sabi nga gano'n niya. Dito sa kasi sa 1 Corinthians 7, sabi nga niya, maaring mag-asawa ulit ang isang byuda provided siya isang Kristiyano. Yan. Kasi nga, sabi nga noon, bakit ba pinipigilan tayong mag-asawa ng hindi natin kapanalig? Di ba? Kasi ang hirap kasi, nagkakaproblema talaga kapag hindi parehong faith. Mga kapatid, ito po ay hindi nangangahulugan na, yung parehong Kristiyano, hindi nangangahulugan na ikaw ay CATHOLIC, ay maging, bawal mag-asawa ng PROTESATAT. Di ba? Hindi po ganon. Ang sinasabi, basta Christian, mabilis yung spelling ko, pero tama, hindi ba? hindi mali ang spelling. Pero hindi yun. Basta Kristiyano, kahit na anong denomination. Yun ang sinasabi. As long as he or she is a Christian, pwede ulit mag-asawa kapag ka nabiyudo o nabiyuda. Yun ang sinasabi sa 1 Corinthians. Kaya nakakatuwa na itong pinag-aaralan natin ay may kinalaman ngayon
sa kaligtasan ng bawat isa. Kasi sabi nga gano'n doon sa Genesis, magparami kayo. Hindi sinabing magparami kayo ng hindi tunay na mananampalataya. Ang sinasabi ng Panginoon doon, ang pararamihin nyo, mga anak ng Diyos. Yan. Sige. Ito pong mga requirements sa liberatic Alam mo marriage. yung noong panahon, ewan ko kung kaninong panahon to, hindi ko alam. Ang mga magulang ang nag-uusap kung sino ang mga mapapangasawa ng kanyang anak. Yes. Tinatawag na ipinagkakasundo. Marriage, Arranged arranged marriage. marriage. Arranged marriage. Ayaw nila na yung kanilang mga anak hindi dahil doon sa hindi dahil doon sa mamanahin, hindi dahil sa ganito, kung hindi dahil nais nila na yung kanilang mga anak kamukha nila Amen. ang kanilang pananampalataya. Dahil doon sa yung kay Naomi tsaka kay Ruth, ang sinasabi doon, I my heard. God will be Your God. your God. Your God will be my God. So, isa yung pananampalataya nila. Mahirap mag-asawa talaga nang hindi mo kalahi sa pananalig sa ating Panginoon. Lahat yung mga naroon sa hindi naman sinasabi pag anak ng pare, anak ng pare ah. Nadulas ka, nadulas ka. O, nanood ka ng No Limit Angel Kasi eh. naalaala ko si Maria Clara. Oo, oh. kasi si Sister Tess, sinubaybayan niya yun, yung No Limit Angel at saka El Filibusterismo. Eh, yung GMA 7 kasi wala doon sa aming TV, siya kanya, meron. Sabi niya, ito na nangyari, si Maria Clara, ganito kaya. Kasi wala nang pagkakaiba ngayon ang kapuso at saka Kapamilya. Kapamilya. Pare-pareho na sila. Oo, nagkasundo Channel 5. na sila eh. Oo. Channel 7. Pati yung, ano ba yung Channel 5? Kaano sila? Kaanib? Kapatid. Oo, yan. So, kapatid, kapamilya, kapuso. Oo. At pagkatapos, yung isang service ng masa pagkakuan, kaanib. O sige, basta tayo magkakapatid. Yan, magkakapatid. Sige. O ngayon, ano pa? Ano yung sabi mo? Sorry. Ang saya namin dito, mga kapatid. Alam po din yung ating pinag-aaralan nato. Medyo masalimuot doon sa mga bagong taong nakikinig, hindi alam ang background Yes. nitong Old Testament na i-reveal ng New Testament. Kaya kung basta mapag-aaralan yung New Testament na hindi binabasa yung Old Testament, parang mali. Di Yan. ba? Meron nga pong joke dyan, hindi. Sino magiging asawa nito? 7 ang asawa dito sa lupa. Kaninong magiging asawa? Pinopon dyan doon sa belief, doon sa doon sa Old Testament na ipinaliwanag ng ating Panginoon Jesus. Kaya Amen. nililinaw lamang natin na huwag sasama ang loob noong mga tao, dapat magbasa rin tayong lahat ng Old Testament. Kaya doon sa Catholic Church, may first reading, May second reading. Old Testament. Second reading, Epistle, New Testament. mga Sulat. sulat ni Apostol Pablo. Tapos tsaka lang magkakaroon ng Gospel. liturgy or Gospel. gospel. Yes. Ipinaliliwanag yung Old Testament, ipinaliliwanag Related yung sa New Testament. yung Letter. letters, at saka ipinaliliwanag kung ano ang sinabi ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, nagkakamali kayo. Oo. Sa resurrection Sa day, resurrection. hindi pinag-uusapan yan. Oo, wala na yan. Nililinaw lang. Kaya tayo ngayon, naglilinaw lamang. Oo. Kaya nga yung mga asawang binubugbog, o kaya nahirapan dito sa lupa dahil sa kanya, pagdating sa langit, napakasaya niyan, di ba? Lalo na kung sila ay in Christ. Yan. But- Sige.
Malungkot ka ba rito? Ba't tayo napunta doon? Hindi, nililinaw lang natin, di ba? Oo, masarap naman kasi kwan eh. Baka yung masasaya rito pag noon sa ano, nagiging asawa. Okay. Thank you, Lord. Sige. Ngayon, yung kinsman redeemer na tinake up natin kahapon, pag sinabi kasing you are next of kin, yung susunod na, na kamag-anak. Sabi ni Boaz kasi do sa word na binasa natin, yes, I am your kin, but I am not your closest kin. So, ibig sabihin, hindi ako ang pinakamalapit mong kamag-anak. So, nagkaroon ng proseso yun, di ba? Oo, napakaganda ng proseso ng pagkuhan. So, may qualification kasi ang kinsman redeemer na pinasadahan na kahapon ni Pastor Fred, pero gusto niyang ulitin kasi napakaganda to na i-relate natin sa New Testament. Dito natin yung revelation mo sa New Testament, Pastor. Okay. Sa Deuteronomy 25, verse 5. Sister Ched kasi hindi nagdala ng ano eh, salamin. Salamin niya. Nalimutan ko yung salamin ko, Sister Ched. If brothers are living together and one of them dies without a son, his widow must not marry outside the family. Her husband's brother shall take her and marry her and fulfill the duty of a brother-in-law. Yes. Kung sa ngayon ito, parang hindi maganda, hindi ma? Kung titingnan mo, parang hindi maganda. Yung bayawang, ano to, walang moralidad itong mga tao. Hindi, at the same time, parang walang choice yung bayaw. Di ba? Parang nasa law na nila yun eh. Wala kang choice. Paano ilab ko yung isa? Pagkatapos pipilitin mong pakasalan dahil nabiyuda siya, hindi ba? Ganon. Doon during that time, really, pagka talagang inilagay mo ngayon sa present time, ang sakit kaya nun dahil dito sa liberatic marriage law na to, yung custom nila, na mapipilitan siyang pakasalan dahil lang kwan. Pero kasi ang number one qualification ng kinsman redeemer is must be related by blood. Yun yung binasa ni Pastor. Okay. Ang qualification ng isang kinsman redeemer, ang mga sumusunod, he must be related by blood to those he redeems. Kamag-anak. Kaya related yon doon sa binasa natin na kailangan kamag-anak ka. Related. Meron doong relationship doon sa mga namatay. Itong sina Boaz, Elimelech, Magkakamag-anak. magkakamag-anak yan. Kaya niredeem si Ruth. Pangalawa, able to pay the price of redemption. Sa Ruth 2:1, mayaman si Boaz. Mayaman ba tayong lahat? Amen. Pinayaman tayo ni Lord. Si Lord ang mayaman, mas Okay. pinakamayaman. Kaya tayo tinubos. Ang kayamanan niyang tumubos sa atin, hindi mapapantayan ng silver and gold. Ang kayamanan itinubos sa atin, nag-redeem sa atin, ay ang kanyang precious blood na more than gold and diamond. Amen. Number 3, Dollar yun. be willing to redeem. Be willing to redeem. Hindi siya pinilit. Yes. Ito, basahin mo nga, Ruth 3, Ruth 3, 11. verse 11. Alam niyo, natutuwa ako. He Biruin mo accepted the role, ha? He accepted the role. Si Boaz, kung lalabas ito, siya ay binata. Hindi ba? Walang asawa eh. Walang record na may asawa si Boaz. Kaya siya ay qualified. Oo, hindi ba? At mayaman, biro mo. Kaya sa verse 11, ang sabing ganon, ipanatag mo ang iyong kalooban, nalalaman ng buong bayan ng iyong katapatan, gagawin ko ang lahat ng sinabi mo na tinatanggap kita bilang maging asawa. Ayan. O, yan, hindi ba?
Pre. Na in love siya, oo. Talaga? Na love at first sight kaya ito. Ang ganda kaya nitong love story na to. Kailan Sabi lang- niya ganun, sino yun? Oo, hindi ba? Ay, naku. Oo. Parang, Ano yan, love at first sight? oo, daddy. Di ba? Saan ba tayo nagkitang una? Sige. Oo. Oo nga, totoo yun. Yung love Iyan at natin first sa sight, ngayon. Itanong unang niyo kita. sarili niyo, saan kayo nagkitang una nung napangasawa Oo. mo? Ako, Kasi- tatandaan ko eh. Oo. Teka, itong... Kakakinig. Ba't nga ganon, ano, pagka inaalala mo, hindi mo mapigilan, o kayo ba mga sisters? Kikilig, hindi kasi, sige, kwento ko Sister ba? Ana, meron ka. Baka magkamali ka saan mo kasi una ng kwento eh. Hindi, ako po ay isang trainee during the time sa kumpanya ni Dr. Ortañez. Yung Ortañez Hospital, nandoon. Yan sa may Quezon Boulevard ba yun? Quezon Boulevard. Aurora Boulevard. Aurora. Andun yun, mapasok ako doon. Ay, hanggang 25 centimos lang yun. Magmula Pasay hanggang doon, nakakarating ako. Oo, sa bus. Oo. Ganun lang ang pamasahe noon during that time. Tandang-tanda ko pa, Kuya Eddie. I was then 18 years old. Kadidibo ko lang, ganito po istorya namin. Kadidibo ko po lang, yung pong kumpare Hindi ng ako tatay. cradle snatcher, teka, ganun ang tawag sa iyo eh. Kadidibo ko po lang ay andun po yung bisita po namin yung kumpare ng tatay ko na isang abogado, si Attorney Aliasal. Sabi niya, naku pare, nag-resign yung aking secretary. Wala akong secretary. Tatlo kaming abogado doon, sabi niya. Tapos nakita ko sabi ng tatay ko, ayan o, si Binilda o. Marunong na yan mag-steno, marunong na mag-type. Baka gusto mo pare. Ganun. Katatapos ko pa lang noon first year college. So, magsa-second year college pa lang po ako. That was June, no? Birthday ko po, June 15 po. Nag-18 po ako, 18, during that time. Wow. Di pumasok po ako, sabi nga na, sige, sabi ko, excited ako. So, ang unang pasok ko po ay, ako po ay PE ko namin. Yung that time, may PE subject ako. So, nakasuot po ako ng rubber shirt. Pwede pa yun? Sabi ko, uncle, ganun lang ang suot ko. Yung pang-PE na, kasi para diretso na po ako sa school. Hindi, yung bloomer, meron namang palda pa yon, di ba? Pero pag itinanggal mo yung palda, bloomer na siya. Oo, yan, sige. Oo, sige, pwede naman, basta pumunta ka doon at kailangan ko talaga ng typist, ganyan. Ay, di ipasok ako. During that time, mahaba talaga buho ko, nakatirintas, mahilig pong nanay ko, tinitirintas po ako. So, pagpasok ko po doon, ito ay auditor po na pala ng kumpanya namin. Na dumating siya doon, kumpare niya yung mga abogado namin. Sabi niya ganun, sino yun? Una niyang kita sa akin, ha? Dumating ako, nakita ko. Para si Boaz. Kasi ayoko talaga ng mga sorry doon sa mga iba dyan ha. Kasi ang type ko, pitit. Pitit Maliit. talaga. Tsaka Mahilig sa manika. Maliit. Ganon. Yan. Nakita ko ang haba ng buhok. Sabi ko roon sa abogado, halika nga sandali. Nag-o-audit ako. Halika nga sandali. Sino yun? Ay, bagong pasok dito. Ipinasok ni attorney, Eliazar. Eliazar. Sige. Bukas, pag-reportin mo roon sa Buendia, doon sa may RDA building, alam mo ba yun? Hindi naman Opo. agad, ha? Naka 3 months naman ako doon bago mo sinabi yon. Hindi mo agad ginawa yon. Pagkatapos, Pasilip-silip ka po muna. It took time. nakita ko, sabi Alam ko, mo, hindi, ganito. Wow. Ako na Ayoko magkukwento, na. kulang-kulang yung kwento mo eh. Si gano'n, napadalas yung dalaw niya ngayon doon sa aming lugar. Naka 3 months naman po ako doon. Kasi yung secretary, nawala yung secretary, bumalik. So, ako po ay sabi niya, ilipat mo yan doon sa Bendia, doon sa branch, doon naman kay Attorney Ramos, yan. During that time. Hindi ko alam na may ginagawa na pala siyang, without me knowing, nung pala na yon. Hindi ko pa alam po yon. Basta kinuwento niya na lang later na ganun pala nangyayari. So, nilipat po niya ako. At that time,
Nung nandun na po ako, kasi kaya niya palang gumawa, ang gawin yung gusto niya doon, dahil kumpare niya yon. Nung nasa Buendia na ako, malapit, ay di syempre gusto ko, dahil Pasay, ang lapit, mas mura pa masahe. Di sabi nga, nagtatype po akong ganun, pumasok po yung papel. Pwede bang malaman ng schedule mo? Panggabi na po ako noon. Eh, syempre, pagtingin ko, uy, boss ko, kindat pa siyang gano'n. So, sabi nga gano'n ng isang ahente namin, nakuha ka lang sa kindat ni Alfredo. So, doon po nagsimula ang aming love sige. story. Umalis tayo kay Bawas. Hindi. Doon nga, sinabi na nga si Ruth kasi, love first loves love at first sight ni Boaz. Kaya sabi gano'n niya, kaya very willing to redeem. Kaya lang may mas una di ba? May mas malapit kang kamag-anak. Pero palagay ko nagpe-pray na si Boaz, wag sanang mawala, wag sana. Ganon 'yon, di ba? Okay. And number 4, nawala na siya sa topic niya. Sabi ko nga sa kanya, wag na tayong magsabay. Ako na lang muna, susunod ka na lang. Ginawa ko. Teka, parang masolo ko ito. Pare, ilipat mo nga sa Caloocan yan. Opo, Lipat-lipat po ako, nakakakuha. nalipat ko sa Caloocan. Na-meet ko roon yung asawa ni Sister Lita. Sister Rita, sa Raspe. Kaya kami lahat, magkukumarit kumpare. Oho. Yun ang istorya namin ng Sister Lita. Kasi si Brother Solo ay ahente rin na magkakasama sila dati. Kaya yung, alam niyo po ba, kuminsan nakakatuwa nga, ang sabi nga ganon, walang aksidente sa Panginoon. Lahat po ay orchestrated ni Lord. Katulad po ng pinsang buo niya sa Amerika, kaya mga related Ang pinsang buo niya sa Amerika, akalain mo ba naman, nagsishare ang mami noon, nakikinig kami, pakabait ng Panginoon, biro mo, wala kaming matiran sa Amerika, all of a sudden, there's this woman that I met. She is Mrs. Rojano. Tinginan kami. Pinsang buo po ni Alfredo yun. Kaya yung unang bahay po sa Amerika na tinira ng mga mami, pinsang buo niya. Kaya, sabi ko, Lord, pagkatapos maniniwala po ba kayo na talagang sabi ko, ikaw talaga ang akin? Kasi, yung pong pinsang buo niya rin, na panganay rin dito sa Manila, na si Ate Nora, kapitbahay ng aking pinsang buo rin na si Kuya Cesar. At magkumpare sila, mag-best friend pa sila. Imagine mo, lahat naman, sabi ko, napakakwa naman itong ating love story talaga. Where do I begin? Okay, sige. 9:11 na. Ano oras tayo matatapos? Alam nyo, napakabigat kaya nitong oras na to para ubusin mo, para malaman mo kung anong nakakarating ba kami mga kapatid. Nakukuha nyo ba yung topic? Kasi sabi ko, wala yata yung ating lesson, baka puro ko na lang ito. Pero ang alam ko, sigurado nito. Sige. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Yan ang katotohanan. Sige, tuloy mo na yung topic mo. Ikaw na. Ayoko na, alisin mo Ayoko na umalis. Nawala tuloy. Okay. Sige. Kaya nga ayaw totoo lang. So, totoo, madalas hindi ba? Akala ko ba ako na? Hindi. Madalas sabi ko, ikaw na lang, wag mo na ako isama kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko. Sige na, Dad. Sorry. Ang hila, talaga mga babae, ang hilig sige na, ikaw na. Your lips must be seasoned with salt. But not too much. Do not eat the salt. Takpan mo yung, yung bibig.
Masyadong madadaldal ang babae talaga. I do not know. In this book, Jesus is our kinsman redeemer. Itong book na to, let's be serious about it. Let us be in the ICU now. In this book, Jesus is our kinsman redeemer. All the above qualifications were possessed by our Lord Jesus Christ to be our qualified kinsman redeemer. We became children of God when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Hence, we are related to Jesus by adoption. Tayo pong lahat, mga anak ng Diyos. John 1:12. Yet we are all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become the children of God. Masarap ang isang tao na anak ng Diyos because he can cry out, Father, Abba, Father, in times of our need. Jesus is the only qualified offering to redeem us from sin. Siya lang ang qualified na magpatawad, tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Hebrews 10:12. Christ, however, offered one sacrifice for sins, an offering that is effective forever. An offering that is effective forever, hanggang wakas. The finished work of Christ speaks to this. And then He sat down at the right hand of God. Doon din sa Hebrews 12, fix your eyes on our Lord Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. He did not give up the cross. Instead, He found joy in obeying the will of the Father. He is now seated at the right hand of God. To those who accept our Lord Jesus Christ and Savior, it is you and me na hinihintay ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik. 1 Peter 1:18-19. For you know what was paid to set you free from the worthless manner of life handed down by your ancestors. Tingnan nyo, ano? Useless manner of life handed down by your ancestors. Ito po yung mga first generations na dahil sa murmur, dahil sa complaint, namatay sila sa ilang, 5 lamang kay Caleb at kay Joshua. At yung mga ipinanganak sa ilang. Tayo pong lahat, we belong to the second generation and God is speaking to us ngayon. It is the blood of Christ that redeems us. It is the finished work of Christ. It was not something that can be destroyed, such as silver and gold. It was the costly sacrifice of Christ, who was like the lamb without defect or flaw. Malinis, malinaw, walang batik, lahat ng katangian ng isang kinsman redeemer nasa ating Panginoong Hesukristo. Hindi mapapasubalian doon sa Old Testament na ipinakita sa atin lahat. Kapag merong hindi tamang nangyayari sa buhay natin,
don't ever question God. Merong magandang ginagawa ang Diyos sa ating lahat. From generation to generation, merong magandang mangyayari sa atin lahat. At yan ang nagkaroon ng katuparan. Today, nilalasap natin yung redemption ng ating Panginoong Hesukristo through His blood on the cross. It was the costly sacrifice of Christ who was like the lamb without defect or flaw. Walang kung napunta sa babae yun, parang walang flaw. Walang Dungis, walang kapintasan talaga yan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon natin, excuse me, Pastor ha, singit ako ha. Walang kapintasan si Lord. Pero very honest si Lord pagdating sa kanyang ancestor na tao. Di ba? Na tao. Tingnan natin, yung kanina sinabi ko sa inyo, Abraham, Isaac, Jacob, and then Judah. Sa 12 tribes of Israel, si Judah na. So, si Judah, alam naman natin na ang nagsimula, yung kanina pinaliwanag ko, ang naanak niya ay si Tamar na kanyang manugang. So, from Tamar, pumasok na po doon ngayon yung si Rahab. Si Rahab na isang prostitute na napangasawa ni Salmon. Imagine nyo, si Rahab, pinakita ng Panginoon na isa siya sa outcast doon sa New Testament. Mga prostitute. Kaya pag tinignan mo, how can you not identify yourself while the ancestors of Jesus Christ is one of me? Kung ikaw ay isa mang ganon, no? Kung yun man ang iyong trabaho. Kaya hindi ngayon magkakaroon ka na ng lakas ng loob na sa simula pa lang, yung kinsman redeemer, pinakikita na ng Panginoon na inaalis niya na ang barrier para ikaw ay maligtas, mawala na yung wall. And then, sumunod nga after Rahab, si Ruth na. Tandaan natin yun na magkasunod agad, Moabita naman. Ito naman yung mga Gentiles, tayo naman. So, pagdating nga po dito na He is very willing and He is capable to be a kinsman redeemer for us kasi He is free Himself, si Jesus Christ mismo, He is free Himself na dahil siya ay Diyos, na ang kanyang ancestor bilang tao ay nakita ang flaw na walang perfect, kundi si Jesus lang. Kaya makikita natin na sa simula pa lang, ipinrepair na ni Lord para mawala na yung barrier na ikaw ay kalahi, ikaw ay ganito, na hindi ka namin ka-level ng stature, yan ganyan, mayaman ako, ikaw ay mahirap. Inalis lahat ng Panginoon yon. Okay. Willing to redeem us in Matthew 20:28. Like the Son of Man, who did not come to be served, but to serve and to give His life to redeem many people. Nagpunta siya dito, His goal is to seek and save the lost like you and me. Hebrews 10:7. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. Nagpunta siya rito upang gawin ang ganap na kalooban ng Diyos na tubusin ang lahat ng makasalanan na tulad natin. Jesus Himself is free of sin. Hence, He is very qualified to be our kinsman redeemer. 2 Corinthians 5:21. God made Him no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Tawagin na bang to? This is the heart of the gospel. Ang heart ng Bible is John 3:16. But the heart of the Bible is the gospel. 2 Corinthians 5:21.
na siya na walang kasalanan, pinaging makasalanan upang ang lahat ng makasalanan ay ma-redeem o magkaroon ng katuwiran or righteousness of God. Tayo pong lahat is the result of what Jesus Christ have done on the cross. Amen. Bago mo tapusin, Pastor, Sige. tayo muna ibabati ng mga birthday. Thank you, Lord. At tutuloy natin yan hanggang magkaroon tayo ng closing prayer. Okay? Ayan. Sige po, tayo po ay bumati mga kapatid. Ngayon po ay birthday ng aking pinakamamahal na kapatid. Yes! Siya po ay sumunod sa akin, si Minister Boy Salvacion. At ang anak ni Sister Lisa Albarana, si Brother Berlis Albaran. Si Sister Patricia Escalera, Sister Jennifer Atienza, and si Sister Gian Visconde. Yan, sila po ang mga may birthday ngayon at alam ko, kami pakakainin ni Ina. Purihin ang Panginoon. Sige, tayo po ay bumati sa kanila. Have a very blessed day. Enjoy your day, mga kapatid. Sige, Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. sige. Ayo'y makinig ngayon. Meron po tayong repeat song of the week. Jesus ang Dakilang Pastol, composed by Sister Ofelia Perez. Nakikiramay kami sa iyo, Sister Bebot. Arranger by Brother Jess Atienza and interpreted by Sister Odette Danganan. Purihin ang Panginoon. Salamat Jesus, hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo naibalik ako sa piling mo. Salamat Jesus, papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwina ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo
Purihin ng Panginoon. We're back. Yan. Ito pong ending scripture natin is Colossians 3:11 sa Tagalog po. Kaya wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at ang mga bangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang ancestor po ni Lord doon sa Matthew 1. Bago tayo magtapos, uulitin ko uli. 1:5. To Salmon was born Boaz by Rahab, and to Boaz was born Obed by Ruth, and to Obed Jesse, and to Jesse born David. Hanggang sa sumusunod na mga talata, ito pa ang isang maganda. And to Jacob was born Joseph, the husband of Mary, by whom was born Jesus, who is called Christ. Therefore, all the generations from Abraham to David was 14 generations. From David to the deportation to Babylon, 14 generations. From the deportation to Babylon to the time of Christ Jesus is 14 generation. So lahat-lahat po ang generation na ito hanggang dumating sa ating Panginoong Jesucristo is 42 generation. Dahil ang lahat wala nang itinangi doon sa Ephesians 2 verse 14. For He Himself is our peace, who made both groups into one, and broke down the barrier in the dividing wall. Na wala ng barrier ngayon between Jews and Gentiles, barbarians o hindi barbarians. Tayo po lahat ngayon ay nagkaisa. Lahat ng dividing wall para tayo magka-divide o magkawatak-watak. Sinira na sa sacrifice ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And this peace means, Isaiah 9:6, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace, the Lord of Lords, the King of Kings. Let's pray. Amen. Dakila naming Ama, salamat po at inireveal mo, Panginoon, ang natatago sa Old Testament na siya namin pinag-aralan upang malinawan namin ang mga bagay-bagay na dapat naming ipamuhay sa daigdig na ito. Lord, salamat po sa iyong banal na Espiritu na gumabay sa amin ngayong umaga. Let that word come to pass in our lives, that there is no more division in our lives, pagkat kami lahat ay pinag-isa mo because of what you did on the cross. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wherever you go, I shall shall go. Wherever you lead, there shall I lead. Your people will be my people, and your God will be my God too.
Everybody now. Wherever you go. Wherever you go, I shall go. wherever you live, There shall I live. Your people. Your people shall be my people. And your God. And your God shall be my God too. wherever you die, I shall die. Hanggang kamatayan. and then be buried beside you. Yan po ay isang pangako sa marriage. We will be together forever, and our love will be the gift of our life. Purihin ang Panginoon. May that be a prayer also to us. Till death do us part, Lord. I will meet you until your second coming because we will have our eternal life. Amen. Do you love me? I do. Do you love me? I do not. Purihin Salamat ang po. Panginoon. God bless everybody and have a good day. Purihin ang Panginoon. See you tomorrow again. Salamat sa Panginoon. 2 Timothy 2:2.